Quarter 4, Aralin 6, Florante at Laura, Saknong 258 hanggang 379. Mga layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Una, natutukoy ang mahalagang elemento, tauhan, tagpuan, banghay at tunggalian at detalye sa Florante at Laura. Ikalawa, naipaliliwanag ang banghay gaya ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, paghuyugto ng mga pangyayari, pagkakahanay ng mga pangyayari at pagbabalik-tanaw sa mga pangyayari. Mensahe, pahiwatig at kaisipan sa Florante at Laura. Ikatlo, naiuugnay ang mahalagang kaisipan ng Florante at Laura batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Ikaapat, nasusuri ang mga elementong panlingwistika sa Florante at Laura. Ikalima, naipapahayag ang sariling saloobin, pananaw at damdamin tungkol sa ilang napapanahong issue kaugnay ng isyong tinalakay sa akda. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Panuto, isaayos mula 1 hanggang 5 ang mga pangyayari sa Florante at Laura batay sa nakaraang aralin, saknong 173 hanggang 257. Panuto, isaayos mula 1 hanggang 5 ang mga pangyayari. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Feedback. Magbigay ng hashtag na maiuugnay sa naging buhay, kabataan at eskwela ni Florante. Ipaliwanag ang sagot. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panghikayat na gawain. Anong say mo? Tignan ang dalawang larawan sa ibaba. Anong may hinuha mo ukol dito? Bagaman ay magkaiba, dapat bang may alitan sa pagitan nila? Ipaliwanag ang sagot. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pili salita. Bilugan ang salita sa sakdong batay sa ibinigay na kahulugan sa ibaba. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pili salita. Bilugan ang salita sa sakdong batay sa ibinigay. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglinang at pagpapalalim. Kaugnay na paksa. Florante at Laura, saknong 258 hanggang 379. Pagproseso ng pag-unawa. Tukuyin ang kahulugan ng mga terminong mitolohikal na ginamit sa bahaging ito ng Florante at Laura. Punan ng letra ang mga kahon upang mabuo ang pariralang kahulugan ng salita. Narito ang mga tamang sagot. Pinatnubayang pagsasanay. Pangkatang gawain.
Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. Sasagutan ng pangkat ang gawain una hanggang tatlo. Bigyan sila ng worksheet na sagutan. Pagkatapos ng 3 oras, humanda para sa paggawasto at pag-uulat. Gawain una, pamagets mo. Basahin ang pagkakahati ng mga saknong sa Florante at Laura para sa inyong pangkat. Piliin ang angkop na pamagat batay sa nilalamang pangyayari nito. Isulat ang letra sapat lang bago ang bilang. Gawain dalawa. T3. Itala ang tauhan, tagpuan at tunggalian batay sa mga bahaging na itakdang suriin ng pangkat. Gawain tatlo. Suring banghay. Balikan ang mga tala sa estilo sa pagpapaliwanag sa banghay. Paglalapat at pag-uugnay. Ikatlong araw. Gawain apat. Tayutay. Balikan ang mga uri ng tayutay. Panuto. Tukuyin ang tayutay na mauunawa mula sa mga salitang nakasulat ng madiin. Isipin muna ang sagot sa tanong kaugnay ng saknong. Pagkatapos ay saka tukuyin ng tayutay batay sa ipinapaunawang sagot. Gawain lima. Mala artista. Balikan ang saknong 274 hanggang 286. Itala ang mga pag-alarawang binanggit patungkol kay Laura. Pagkatapos ay bumuo ng tekstong biswal. Ang mga mag-aaral na nagkapaliwanag ng kaanyuan ni Laura ayon na rin sa kanilang sariling interpretasyon. Halimbawa, tekstong biswal, talahan na yan. Ikaapat na araw, paglalahat. Gawain anim, gintong saknong. Balikan ang mga piling bilang ng saknong sa Florante at Laura. Anong kaisipan ang itinuturo nito sa mga mambabasa? Pagninilay sa pagkatuto. Ngayon tapos ng basahin ng Florante at Laura, muling balikan ng mga mag-aaral ang talahanayan ng pagninilay sa ikalawang aralin. Pagsusulit. Piliin ang letra ng tamang sagot. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Gawaing pantahanan. Ipaliwanag. May tuturing bang isang bayani si Florante sa kanyang bayan? Ipaliwanag. Maraming salamat sa inyong pakikinig.